Duterte rin ang naging top story dahil Pang-apat na ba ito? kakahabol. Hindi. Meron pang mas bago. Meron Akala ko pa. nga yan ang Yung kakatalo Meron dyan. impeachment Pero case. hindi. Ang kanyang ama ang nakatalo sa kanya sa top story Ay, ngayong gabi. ano yun? Ha? Dahil, ito na nga po, ang latest mula sa ICC bilang ulat na rin po sa atin ng ating kapartner sa sa media na Philippine Star. Inuulat po ni John Vic Mateo na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na po ang formal na nakiusap sa ICC pretrial chamber na payagan siyang wag dumalo sa confirmation of charges next week. Pinaghahandaan pa naman ang lahat ito, no? At medyo controversial yung dahilan niya, no? Kasi akala ng lahat, ang magiging dahilan niya ay tungkol sa yung kanyang kakayahan to go there physically. Kalusugan niya. Ang Oo. dahilan po niya ay hindi raw niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Ang dagdag pa niya, sa palitan siyang isinakay sa jet at finacilitate ang kidnapping niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking kasinungalingan din daw na in-oversee niya ang policy sa extrajudicial killings. Matanda na rin daw siya at malilimutin agad, makakalimutan niya kung ano may nangyayari sa proceedings. Samantala, paalala naman ng ICC spokesperson, pre-trial hearing lang at wala pang magiging desisyon kung guilty o hindi ito pong si Ginoong Duterte. Pagdedesisyonan lang kung sapat ba ang ebidensya laban sa dating Pangulo bago magkaroon ng actual trial. So, sadly, may guest na tayong dalawa ngayong gabi. So, kahit gusto sana nating ipa-explain sa mga ICC lawyers ang implikasyon ng ganyang klaseng pleading ay hindi natin magawa sa ngayon. Baka later tonight sa mga ibang programa natin. Pero, kasi ang implikasyon for me, we were there, nakita natin na dumalo na siya ng one time Diba? By Sa buong Zoom. proseso. Oh. Tapos pangalawa, the fact na nag-enter na ng abogado. Oo. Sabihin may abogado na nakinuha to defend him. Duly registered dun sa ICC. So, parang hindi ko alam kung ano ang magiging reaction dito. Pero we'll wait kasi syempre, hindi naman nila gagawin yan kung wala sila sigurong yung mga dati or presidents o mga dating Nangyari. na, di ba? So, yun po. Akala, sige, go. Hindi, kasi iniisip ko rin, kung nakapag-comply ka na kumbaga dun sa Oo, mga naunang utos yung naunang order nung ICC But now, bigla mong sasabihin that you do not recognize. Although, come to think of it, hindi naman siya totally pag-counter doon sa nauna niyang posisyon kasi siya nga yung kumalas sa Rome Statute dahil ayaw nga talaga niyang i-recognize yung ICC. But then again, kung ang ipinupush nga niya parang he was forced to oblige, tingnan nga natin kung anong mangyayari. Yeah. So, hindi lang yun, So, legally rin po, alam natin na nag-participate na yung camp niya doon sa maraming proceedings. Diba, sinasabi ng mga initially. lawyer, hindi lang chiki yung lang submission ng ebidensya ng prosec at saka ng depensa. Kapag sumali ka na doon, Nasa loob ka na ng proseso. nandun ka na sa proseso. Oo. They submitted, diba? Pareho sila na hiningan Oo. Hiningan Hindi at lang sa senior. loob ng proseso, nasa loob siya ng kulungan. Exactly. So, tingnan natin. Baka naman isa ito sa mga hawak na alas ni Attorney Kaufman na pwedeng maging basihan. Well, ang hinihiling lang naman huwag siyang dumalo sa susunod na linggo. Yes. No? So, tingnan po natin yan. Pero kaugnay rin yan, para baka makalimutan natin, kausap ng ating mga story editors na sila Ed Lingao at Regina Hing at Ami Pamintuan kanina sa StoryCon, si dating spokesperson Harry Roque. No? Isa sa mga pinag-usapan nila, marami, pero isa sa mga pinag-usapan nila ay yung pag-claim ni Harry na the ICC has denied interim release for Duterte when other international tribunals almost always granted interim release to the accused. Sabi ng mga host natin, parang totoo ba yun? Kasi saan ang data to support that claim na pinapayagan yung interim
release. Ano po? So, kasi posible rin yung interim release. Aside from hindi dadalo dyan, baka humirit ng interim release. Ano po? So, hindi yung pinayagan ng ICC. So, kine-question ni Harry Roque sa show kanina kung bakit ganun. Yung iba daw pinagbibigyan. Okay, so, sabi sa atin ni Ed Lingao, tama nga, nasa 25% lang ang tribunal for former Yugoslavia leader. So, parang sinasabi niya na hindi totoo yung claim ni Harry na iyon po. Hindi accurate. Hindi accurate. Oo, dun sa numbers. Okay. Pero alam ko kasi talagang medyo stricto sa interim release ang ICC. Maski nung hindi pa nagsa-start na doon si Mon tsaka ako, laging sinasabi ng mga lawyers doon na talagang sobrang stricto pagdating sa interim release. Lalo na at they pride themselves, yung ICC, sa fact na alagang-alaga yung mga detainees nila. Ilang beses rin sinabi ni Attorney Cristina Conti tsaka Attorney Gilbert Andres dito sa atin na mukhang malabo talagang mapagbigyan yung hiling ng interim release kasi nga grabe yung mga kubang may mga checkpoint sila, hindi checkpoints no, pero checklist pala na kailangan mong ma-meet muna yung mga standards na yun bago ka bigyan ng interim release. Yes, of And course. for crimes against humanity, which is very serious, hindi daw talaga typically binibigay yun. Pero yun nga, pero we also nirespeto rin natin na syempre gagawin lahat ng mga abogado yung dapat nilang gawin to get yung mga ganong klaseng mga posibilidad like interim release, yung hindi pagpunta next week ng dating pangulo dun sa pre-trial sa mangyayaring Confirmation of charges. po. So abangan niyo po 'yon. Again, sinasabi po namin at pinopromote namin na anuman ang mangyari next week, tuloy po ang coverage ng One News, One PH, News 5 at True FM noong pong proceedings doon sa The Hague. Okay, mga kapatid, that's from 5 p.m. to 11 p.m. nightly next Oo. week. February 23 to 27. Yes.